Yun ang update tungkol sa ongoing na Blue Ribbon Committee hearing sa Senado. Ito, post ni Kipi Chu. Umamin ang DPWH na ilan sa flood control projects ay ghost projects. Ito, isinare niya ang post ng balita 4 minutes ago. Inamin ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na ang flood control projects na ipinagkaloob sa Wawao Builders Incorporated na may kontratang nagkakahalagang 5.9 million ay ghost projects. Okay. Specifically sa probinsya ng Bulacan. Nung nagtanong si Senator Jinggoy Estrada, sabi ni Senator Jinggoy, ang aking opisina nakatanggap ng report na sa bayan ng tatlong bayan yun, Kalumpit, Hagunoy, kalimutan ko yung isa, na itong Wawao Builders ay mga ghost ang mga projects niya doon. Do you confirm? Very honest naman ang secretary na yes, merong ghost projects. At sinabi ng secretary na pinapaimbestigahan niya na at nag-promise ang secretary na 1 week from now matatapos na ang investigasyon. So ghost. Hindi talaga pinatupad, nabayaran na. So kinastigo ni Senator Marcoleta ang COA. Bakit nakakalasot ang mga ganong projects na bago bayaran, dapat magkaroon ng tawag to, quality inspection o titignan mo na yung kwalidad. So, dahil nakakalusot nga, may sabuatan ng DPWH, contractor, sino mag-audit ba? Kaya, grabe talaga at sa susunod na hearing, pinaimbita na ang COA, anong tawag doon? District Officer sa Bulacan at ang COA, DPWH District Engineer. Kailangan nilang mag-attend sa next hearing kasi nga natukoy na dyan sa tatlong bayan ng Bulacan na yan, mga ghost projects pala itong Wawao Builders Incorporated. So, nung nagtanong si Senator Villanueva, talagang pinakita niya yung as early as 2023, 2024. Grabe na yung mga pagbaha sa mga munisipalidad na yan. Hanggang ngayon, wala pa ring alibyo, wala pa ring nangyari. Kaya ito na, nabubuking na sila at salamat at naumpisan na itong investigasyon. Okay, pakinggan natin ito si Senator Rapi Tulfo nagtatanong. Kasi sir, sabi for now, kaya kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo na makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Senator Erwin pala. Customs ngayon Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. But anyway, thank you po, Mr. Chair. I yield the floor. Second round na lang po ulit. Sandali lang po ito, bago ko makalimutan. Madam Secretary of the DBM, will you be able to submit to this committee the flood control projects budget from the unprogrammed funds and BICAM insertions starting from 2023, Yan na, 2024, and 2025. Yung lamang unprogrammed insertion. and BICAM insertions, flood control projects. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito program and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report,
pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan eh. That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakutsaba, quality control, 5%. DE and others, 5%, quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Madam COA, oh, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Tsaka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Grabe. Alam mo total, Madam Secretary, 74%. Ang nawawala. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ko lang po tinatanong, sana padala po ninyo 2023, 24, at saka 2025. We will furnish the committee, Mr. Chair. Okay, tas follow up lang po. Salamat po. Follow up po kasi may valid po yung point niya kanina. Identified na po natin yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yun. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator ba, Tarlac kasama kaya okay lang naman? Kasi pareho kaming Tarlac eh. 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po. Camarines Sur, wala. 252 What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problemahin. Whatever equity you have been trying to project, equity. Logic. What is the logic? Wala sa blood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para mga nangyari sa secretary, hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Malalaki po ito eh. Wala, hindi masagot yan ng secretary. Excuse me, Your Honor. As I've been trying to explain. Paulit-ulit na lang ang secretary ng kawawa ng secretary ng DPWH. Hindi niya masagot yung mga ganong tanong.